Si Lyra ay 27 anyos, isang simpleng dalagang galing probinsya na naging yaya ng kambal na anak ng isang mayamang lalaki, si Marco. Dahil asawa mo siya, hindi to tama. Si Marco ay 31 years old, isang CEO na puno ng lungkot at pagod sa mundo hanggang sa dumating si Lyra, ang babaeng unti-unting bumalik ang kulay sa mundo niya. Hindi mo kailangang magpanggap para mapansin. You just exist, and the house feels alive. Dalawang taong pinagtagpo, ngunit pinagbuklod ng pag-ibig. Ngunit sa pagitan ng guilt at pagmamahal, alin ang pipiliin nila? Ang tama sa mata ng iba o ang totoo sa puso nila? Umagang-umaga ay gising na agad si Lyra del Lorenzo, isang simpleng dalagang galing probinsya na naging yaya ng kambal na anak ng isang mayamang lalaki, si Marco Venaventura. Ang silid ng mga bata ay puno ng mga laruan, unan at makukulay na kumot. Tumutunog ang alarm clock sa mesa ng mga to, ngunit hindi man lang nagigising. Pumasok si Lyra, nakasimpleng duster at may tali sa buhok. Bitbit ang tray ng gatas. Wala siyang uniform. Ayaw kasi nun ng mga bata at ni Marco. Gusto nila ay parang pamilya lang sila doon. Nasa kanila kung ano ang susuotin nila, basta hindi yon malalaswa. Nilapitan ni Lyra ang mga bata. Uy, gising na, mga mahal kong prinsesa at prinsipe. Ayan na oh, mainit-init pa ang gatas nyo. Nakabaluktot sa kama ang kambal na sina Miggy at Milan. Parehong 5 taong gulang. Parehong tulog mantika kung matulog. Umupo siya sa kama ng mga to at tinanggal ang kumot. Hoy, Mr. Tulog at Miss Antok, baka maiwan kayo ng araw. Sabi ng manok sa labas oh, tiktilaok! Gising na raw ang mga magaganda at pogi. Eh kayo, tulog pa rin. Nakangising sabi niya, lalo pang napangiti nang makitang gumalaw ang dalawa. Yoyo Lyra, 5 minutes pa po. Gusto ko pa po ng panaginip ko eh. Nakangusong sa ni Miggy, na mas binoon ang muka sa una nito. Panaginip? Aba, ano na naman yung panaginip mo ha, Miggy? Na magiging dinosaur ako tapos hinabol ko si Milan at Yaya. Nagulat si Lyra nang biglang bumangon si Milan. Hinampas nito ang kambal. Hindi totoo! Ako may panaginip din! May pakpak daw ako tapos tinadyakan kita sa pet! Napahagalpak ng tawa si Lyra. Kapag talaga kasama niya ang kambal, ay nawawala ang lungkot at pangungulila na nararamdaman niya sa pamilya. Ay naku, kayong dalawa talaga. Araw-araw na lang ha. Kakagising pa lang nag-aaway na agad kayo. Hindi po kami nag-aaway, Yaya Lyra. Naglalaro lang po kami. Yumakap si Milan sa braso niya. Yaya Lyra, gatas ko po. Gusto ko po yung may bubble sa ibabaw. Ha? Aba, parang kape lang ah. Sige, hahaluin ko ng mabuti para may konting bula. Pero Milan ha, huwag mong tatapon sa kama gaya kahapon. Ha? Promise, Yaya. Pero pag natapon ulit, kasalanan ng unan. It's not my fault. Kasalanan ng unan? Aba, makulit ka talaga anak ah. Sige, bibigyan ng warning ang unan mamaya. Sasabihin kong huwag siyang pasaway. Umupo ang kambal sa kama habang inabot ni Lyra ang mga baso ng gatas. Habang umiinom sila, puno ng lambing na hinihimas ni Lyra ang buhok nila. Yaya Lyra, totoo po bang may fairy sa probinsya nyo? Fairy? Siguro meron, pero hindi yung mga may pakpak at magic wand ha. Yung fairy sa amin, yung mga mababait na nanay at tatay na nagtatrabaho araw-araw para sa mga anak nila. Para silang magic, walang powers pero napapagaan nila lahat. Wow! Eh kayo po, Yaya Lyra, fairy din kayo? Ako? Hindi. Ordinaryong tao lang ako, Milan. Pero kung may power ako, baby, siguro yung power ng pasensya kasi kailangan ko ng maraming pasensya sa inyo eh. Imbis na magalit, ay malakas silang tumawa hanggang sa biglang may marinig silang yabag mula sa hallway. Maya-maya ay bumukas ang pinto. Si Marco, nakapantulog to at mukhang bagong gising. May kape sa kamay, seryoso ang muka pero may lambing sa mata
habang nakatingin sa kambal na anak. Daddy! Sigaw ng dalawa. Sumugod ang kambal at niyakap si Marco. Halos matapon ang kape na hawak nito. Mahinang natawa si Marco. Ginulo ang buhok ng kambal. Ayun, ang mga munting bagyo ng buhay ko. Gising na pala kayo. Si Yaya Lira po ang gumising sa amin. Sabi po niya, gising na raw kami, sabi ng manok. Napangiwi si Lira sa sinabi ni Milan. Yun ba ang eksaktong sinabi niya? Nakangiting tumingin sa kanya si Marco. Ganun ba? Pati pala manok. Kinukonsyaba mo na ngayon, Lira. Sorry, kung hindi ko po kukontsyabahin ng manok, baka tanghaliin po sila sa gatas. Nakisabay sa kalokohan niya si Marco. May alaga kasing mga manok ang kambal. Mahal yun ng dalawa. Kaya bawal din silang kumain ng manok sa bahay na yon. Madaling utuin ng kambal basta tungkol sa mga manok ng mga ito. Magaling, kung ganun. Ikaw nang bahala sa pagising sa kanila. You already know what to do. Si Yaya Lira nga po ang pinakamabait na tao sa mundo Daddy. Masayang sabi ni Miggy na sinang-ayunan ni Milan. Opo! Saka si Yaya Lira lang po ang marunong gumawa ng pancake na may puso sa gitna. Nahihiyang napakamot ng ulo si Lira. Ay nako, puro kayo bola. Kung narinig niyo lang ako kanina habang niluluto yon, nasunog dito, lagpak doon. Hindi ko alam kung paano mo sila napapakalma, Lira. Kahit minsan parang ikaw lang yung nakakaintindi sa mga bata Pabuntong hiningang sabi ni Marco na tinitigan siya. Hindi naman umiwas ng tingin si Lira, bagaman habang nakikipagtitigan dito ay may kung anong nararamdaman siyang kaba. Naramdaman niya ulit ang malakas na tibok ng puso niya. Hindi naman siya inosente sa bagay na yon. Ayaw lang talaga niyang aminin dahil yon ang pinakabawal na gawin niya. Siguro po kasi pareho lang po kami ng puso. Simple lang ang gusto. Atensyon, yakap, at konting pancake. Nagkatinginan ulit silang dalawa. Tahimik man, pero may kakaibang tensyon. Umupo si Marco para ibalik ang tono ng boses. Sige. Maganda na kayo, kids. May pupuntahan si Daddy mamaya. Lira, ikaw nang bahala sa kanila. Daddy, sabay-sabay po tayong kumain. Si Yaya Lira po ang magluluto ng itlog. Sabi ni Milan na para bang yun talaga ang niluto niyang agahan. Ganun ba? Aba, hindi ako tatanggi dyan. Matagal na rin akong hindi nakakatikim ng lutong bahay. Ay sir, simple lang po yung luto ko ha. Baka hindi po kayo sanay. Lira, minsan, yung mga simpleng luto ang pinakamasarap. Tulad ng mga taong hindi kailangan ng maraming sangkap para maging totoo. Sir, ano pong ibig niyong sabihin? Wala, sabi ko lang, minsan, yung mga bagay na simple, yun pa yung nagbibigay lasa sa buhay. Sandaling katahimikan ang namayani. Napakamot si Lira sa ulo. Halatang hindi pa rin magets. Pero umiti siya at nagpatuloy sa pag-aayos ng mga bata. Yaya Lira, Daddy, maglaro po tayo mamaya ng tagu-taguan. Oo nga, pero si Daddy lagi pong madaling mahuli kasi malaki po ang tiyan. Natatawang tinakpan ni Milan ang bibig upang pigilan ang pagtawa. Aba Milan, hindi to tiyan muscle to anak. Bakit po parang belly, Daddy? Si Lira ay halos mabulunan sa tawa habang pinipigilang matawa ng malakas. Si Marco naman ay napangiti sa tuwa sa closeness nilang tatlo. Lira, tingnan mo to. Pinagtatawanan na ako ng anak ko. Masaya si Lira na good mood ngayon ang boss niyang lalaki. Palagi kasi itong salubong ang kilay sa umaga o kaya ay galit agad kahit wala pa namang ginagawa ang tao. Sir, hindi ko rin po mapigilan Ang cute po kasi nila. Cute din yung tumatawa, lalo na pag totoo. Napalingon si Lira, nagulat sa tono ng boses nito. Halatang nag-init ang pisngi niya. Magluluto na lang po ako ng almusal. Nakangiti si Marco habang pinagmamasdan siya. Sige, pero Lira, tandaan mo yung sinabi ko Alin po? Minsan, yung mga ngiting galing sa puso, sila yung dahilan kung bakit may araw pa kahit maulan. Mas lalong naguluhan si Lira. Natatandaan niyang walang sinabing ganun si Marco kanina. Hindi siya sinagot ni Lira pero halatang naguluhan at tinamaan na kung anong bagay dahil sobrang salubong ang kilay. Lumabas siya ng kwarto, hawak ang tray ng gatas ng kambal.
Nasa kusina na sila ng oras na yon. Si Lyra ay nagluluto ulit ng itlog at sinangag dahil nga sasabay si Marco. Kumakanta siya habang nagluluto nang biglang dumating si Marco. Tahimik na nakamasid mula sa pinto. Ang ganda mong kumanta. Ganyan ka ba talaga kasaya tuwing umaga? Nagulat si Lyra, halos matapon ng sandok. Ay, Sir Marco, Diyos ko po, munti ko nang matapon yung itlog. Akala ko po multo. Multo? Aba, kung multo ako, ikaw siguro yung dahilan kung bakit hindi ako matahimik. Seryosong saad ni Marco. Kumunot ang noon niyang tinignan to. Ha? Bakit naman po? Kasi bawat araw, parang gusto kong laging nandito. Para makita kung paano mo napapangiti yung buong buhay. Natahimik si Lyra. Maririnig ang tawa ng kambal sa labas. Si Lyra ay napayuko at kunwaring abala sa kawali. Sir, baka po masunog yung sinangag kong puro bola yung pinagsasabi niyo. Hindi to pambobola, Lyra. Para lang tong kasabihang narinig ko dati. Ang araw ay hindi naman lumiliwanag para ipagyabang ang sarili niyang liwanag. Nagbibigay lang siya ng init sa mga marurupok na puso. O di ba? Naalala ko pa. Ha? Ang lalim naman po nun, sir. Puso, init? Marurupok? Hindi ko po magets eh. Pero hindi po ako yan. Hindi mo kailangang maintindihan ngayon. Basta tandaan mo lang, minsan, may mga tao talagang parang araw. Hindi mo napapansin pero binabago ka na pala. Tumalikod si Marco para lumabas ng kusina. Naiwan si Lyra na tila nagtataka pa rin. Ang lalim nun parang kape. Mapait pero mainit. Hay naku Lyra, huwag kang assuming, magluto ka na lang. Naririnig niya ang tawanan ng kambal sa labas. Sumigaw si Lyra habang hinahalo ang sinangag. Mga bata, huwag kayong tatakbo ng walang tsinelas at huwag niyong habulin yung pusa, kawawa naman yun. Yes, Yaya Lyra! Ngumiti si Lyra habang tuloy sa pagluluto. Sa bintana, natanaw niya si Marco na naglalaro kasama ang kambal sa hardin. Nagtatawanan ang mga to. Napangiti siya ng malambing. Ang tahimik ng buhay noon sa probinsya. Pero parang dito kahit maingay, mas masaya. Tinakpan niya ang kawali, sabay labas para tawagin ang lahat para sa almusal. Tahimik ang buong mansyon ng gabing yon. Madilim ang paligid, maliban sa ilaw ng lampshade sa tabi ng sofa. Sa coffee table, may bote ng alak at 2 baso. Sa labas, maririnig ang banayad na hampas ng ulan. Tulog na ang ibang kasambahay dahil anong oras na din yon. Si Lyra ay galing pa sa kusina. May hawak pang basahan. Katatapos lang din kasi niyang patulugin ng kambal. Suot niya ang kanyang simpleng pantulog. May tali pa ang buhok. Nakita niyang nakaupo si Marco. Tahimik to habang hawak ang baso ng alak. Sir Marco, gising pa po kayo? Oo eh. Hindi pa ako antok. Mahirap matulog kapag masyadong tahimik. Mapupungay ang matang tinignan siya nito at nagsalita sa mahinang boses. Baka gusto niyo po ng gatas? Nakaka-relax po yan bago matulog. Gatas? I tried that before, pero masyado matamis ang lasa. Gusto ko muna yung mga may konting pait. Tinignan niya ang bote ng alak. Alak po pala ang pantulog niyo Sige po. Matutulog na rin po sana ako. Gabi na po kasi Bago pa siya makatalikod, marahang nagsalita si Marco at hinawakan ang kamay niya. Mabilis na napalingon si Lyra sa kamay nila. Namula ang pisngi niya nang makitang mahigpit ang pagkakahawak noon. Bahagyang humaplos ang daliri nito. Lyra, halika muna rito. Samahan mo akong uminom ng alak. Ay, naku Sir Marco. Bawal po ako niyan. Hindi po ako umiinom Tubig lang po ang kaya ko. Just a little. Konting alak lang. Hindi ka naman malalasing Tahimik kasi ang gabi. Parang masyadong malungkot kapag mag-isa. Sandaling tumahimik si Lyra. Kita niya sa mukha ng lalaki ang bigat ng iniisip nito. Parang may lungkot na matagal nang kinikimkim. Dahan-dahan siyang lumapit. Sige na nga po. Konti lang Promise, hindi ko hahayaang malasing ka. Ako lang ang dapat malasing. Umupo si Lyra ng dahan-dahan sa kabilang dulo ng sofa. Medyo alanganin pa. Pinunasan muna niya ang kamay bago tinanggap ang basong inabot ni Marco. Here, cheers. Para saan po? Para sa tahimik na gabi at sa mga taong marunong makinig. Talagang lasing na ang boss niya. Nakangiwing napangiti si Lyra.
Naiilang nang titigan siya ni Marco. Naku, baka po ako lang yung napadaan sa sala pero sige na nga. Cheers! Nilapit niya ang baso dito. Tumama ang dalawang baso. Pareho silang tinunggayon. Si Lira ay napangiwi sa unang lagok. Ay, ang pait! Para kong uminom ng sunog na kape. Ayan, first time mo yata talaga eh. Huwag mong pilitin kung ayaw mo. Hindi po. Gusto ko pong makasabay ka kahit sandali para hindi po kayo mag-isa. Ngumiti si Marco. Katahimikan muli ang namayani sa paligid. Ilang segundo ng katahimikan bago ito muling nagsalita. Lira, may tanong ako. Bakit mo pinili ang ganitong trabaho? Alam kong hindi madali. Maaga ang gising, late ang tulog, laging pagod dahil sa mga bata. Ngumiti lang siya, sabay tingin sa sahig. Kasi po, wala naman akong ibang alam gawin eh. Pero higit pa doon, gusto ko po yung pakiramdam na may umaasa sa akin. Sa probinsya po kasi, sanay akong mag-alaga ng kapatid. Siguro po, dala ko na yun hanggang dito. Tahimik tong tumango, saka sumimsim ng alak. Nakatingin lang to kay Lira, parang may gustong sabihin, pero pilit pinipigilan. You're different, Lira. Different po? Paano? Hindi mo kailangang magpangga para mapansin. You just exist. And the house feels alive. Sandaling natahimik din si Lira. Napatingin dito, kita sa mukha ni Marco ang pagod at lalim ng iniisip. Sir, may problema po ba kayo? Problema? Siguro. Pero sanay na ako eh. Bumuntong hininga to at muling uminom ng alak. May mga araw kasi na kahit kumpleto ka, parang may kulang pa rin. Baka po kasi pagod lang kayo. Kayo po kasi trabaho ng trabaho, halos hindi na nagpapahinga. Eh ikaw, hindi ka rin nagpapahinga. Pero pag nakakita kita, parang kalmado ka lang. Ngumiti to ng bahagya. Anong sekreto mo? Siguro po kasi, sanay na akong walang magulong isip. Wala naman po akong iniintindi. Basta magising, magtrabaho, matulog. Paulit-ulit lang. Paulit-ulit pero payapa. Minsan, yun ang hinahanap ko. Talaga po? Mayaman na kayo, sir ah. May bahay, may sasakyan, may mga anak. Paano po kayo magiging malungkot? May mga bagay na kahit gaano ka kayaman, hindi mo mabibili, Lira. Katahimikan, tiwala, at yung presensyang hindi mo kailangang ipaliwanag. Hindi agad sumagot si Lira. Tahimik lang silang pareho. Si Marco ay unti-unting nagiging mas malambing sa tono. Gusto mo pa? Inabot nito sa kanya ang baso. Naku, baka po sumakit na yung ulo ko niyan. Isang lagok lang, promise. Hindi ko hahayaang malasing ka. Inabot ni Lira ang baso, uminom ng konti. Napangiwi ulit siya. Sir, parang hindi po talaga ako para sa ganitong klase ng inumin. Masasanay ka din. Sumama ka lagi sa akin. Parehong nagtawanan ang dalawa. Pagkaraan ng ilang sandali, naging mas magaan ang usapan nila. Mga kwento ng buhay, kabataan at pangarap. Pareho na silang relax. Si Lira ay medyo nahihilo na sa konting alak, habang si Marco ay nakasandal sa sofa, nakatingin sa kisame. Sandaling katahimikan ulit ang namayani. Ramdam ni Lira ang kabog ng dibdib niya. Uminom si Marco muli at habang nagkukwento, dahan-dahan itong lumalapit sa babae. Hindi yun halata sa una, parang likas lang sa kilos ng isang taong nakikinig. Lumipat ito ng upuan, naupo sa tabi niya. Naramdaman niyang bumigat ang hangin sa paligid. Sir, baka po dapat matulog na tayo. Mamaya na. Gusto ko lang may kausap. Baka hanapin kayo ng mga bata. Tulog na sila. At ikaw naman, gising pa. Kaya dito ka muna. Please. Nakatitig lang si Marco sa kanya. Habang si Lira ay halatang naguguluhan, ramdam niyang lumalakas ang pintig ng puso niya. Sir, lasing na po kayo. Baka nga eh. Pero kahit lasing ako, alam ko ang ginagawa ko. Tumango si Marco, saka umupo ng mas malapit. Medyo nakasandal siya sa sofa. At minsan-minsan ay napapatingin kay Lira na parang hindi alam kung paano magsisimula ng kwento. Naalala mo ba nung una kang dumating dito? Opo, akala ko po galit kayo sa akin eh. Parang hindi po kayo umingiti.
Hindi naman ako galit. Takot lang siguro akong masanay. Naramdaman niya ang paghaplos ni Marco sa buhok niya. Masasanay po saan? Sa presensya mo. Tahimik ka pero may dala kang kakaibang gulo. Sa bahay na to. Yung gulong hindi ko alam kung matutuwa ba ako o matatakot. Gulo po talaga ako? Baka po dahil makulit ang mga bata. Nagugulo ang saad niya. Hindi niya maiwasang mapalunok. Hindi. Gulo kasi sa tuwing nandyan ka. Hindi ko alam kung paano ako magiging normal. You make everything feel lighter. Parang kahit pagod ako, kapag nakikita kita, may dahilan akong huminga ulit. Sir Marco, baka po nakainom na kayo ng sobra. Naku, baka sumakit yan bukas. Bahagyang lumayo si Lira, ngunit mas lumapit lang si Marco. Tumitig siya kay Lira. Si Lira naman ay napayuko. Nahihiya, hindi alam kung matutuwa o matatakot sa sobrang lapit ni Marco. Sir, baka po dapat talaga magpahinga na kayo. Bakit? Naiilang ka ba sa akin? Hindi naman po, pero baka po kasi kung anong isipin ng ibang tao kapag makita tayong ganito. Wala namang ibang tao, Lira eh. Tayo lang. Bahagyang nilapit nito ang muka sa kanya. Hindi mo ba naririnig? Tahimik ang gabi. Parang sinadya niyang maging ganito para lang sa ating dalawa. Napalunok si Lira. Sobrang lakas ng tibok ng puso niya. Alam niyang lasing na din siya dahil sa hilong nararamdaman. Mabilis din kasi siyang malasing dahil hindi naman siya sanay uminom. Sir Marco, hinaplos nito ang labi ni Lira. Hindi niya alam kung dahil ba sa kalasingan kung bakit ganon ang nararamdaman niya. Sobrang init ng pakiramdam niya at may naguudyok sa kanya na halikan ang lalaking nasa harap niya. Shh! Huwag mo muna akong tawagin, sir. Pero ngayong gabi, kalimutan muna natin kung sino tayo. Ako lang si Marco at ikaw si Lira. Walang amo, walang yaya. 2 taong gising lang habang natutulog ang mundo. Sir Marco, please, hindi po to tama. Maybe not, but it feels real. Bago pa siya makailag, dumampi ang labi ni Marco sa kanya. Isang marahan, ngunit puno ng damdaming na halik. Si Lira ay natigilan, parang hindi makagalaw. Unti-unti, nagpalaya siya ng buntong hininga. Ramdam niya ang lambot at init. Ang paghahanap ng bawat isa ng pag-asa sa katahimikan ng gabi. Sandaling naghiwalay ang kanilang mga labi. Sir Marco, please. Tell me to stop. And I will. Pero walang salitang lumabas kay Lira. Ang tanging sagot niya ay isang titig na puno ng takot at pagkalito. Ngunit may kasamang pagnanais na hindi niya kayang itanggi. Sa susunod na sandali, muling naglapat ang kanilang mga labi. Mas mainit, mas matagal. Unti-unti silang lumapit hanggang sa naghalo ang kanilang mga pawis at ang kanilang mga nararamdaman. Nagising si Lira kinabukasan dahil sa liwanag na dahan-dahang pumasok sa mga kortina. Dahan-dahan niyang inangat ang ulo mula sa unan. Marahang tumagilid at tumingin sa lalaking mahimbing pa rin natutulog. Nang gumalaw siya, ay nakaramdam siya ng sakit sa ibabang parte ng katawan niya. Nakayakap pa si Marco kay Lira. Mahimbing ang tulog, ang braso nitong nakapulupot sa bewang niya. Parang ayaw siyang pakawalan. Nakatitig lang si Lira kay Marco. Gising na siya habang bumabalik sa isip niya ang bawat sandali kagabi. Ang halik, ang mga salitang binitawan, at ang katotohanang hindi niya alam kung paano haharapin yun ngayon. Dahan-dahan niyang inalis ang kamay ni Marco sa kanya. Maingat yun, parang takot siyang magising to. Pagkatapos ay nakangiwing bumangon siya. Kinuha ang kumot at tinakip sa lalaki bago siya lumabas ng kwarto. Paika-ika pa siyang naglakad dahil nga masakit ang katawan niya. Nasobrehan yata siya kagabi. Ano ba tong ginawa ko? Diyos ko, Lira. Nakasalampak si Lira sa gilid ng kusina. Habang pinipiga ang basahan, hindi niya maalis sa isip niya ang nangyari. Ramdam niya ang bigat sa dibdib. Nahihiya siya sa sarili. Parang gusto niyang maglaho. Ang landi-landi mo talaga. Bakit kasi pumayag ka pang uminom kasama yung amo mo? Inis na bulong niya. Ayusin mo ang sarili mo. Trabaho lang to. Biglang dumating si Manang Elma.
Isa sa mga kasambahay doon, bitbit ang tray ng gatas para sa kambal. Mukhang mas maaga itong nagising sa kanya. Kapag kasi ganon, ay ito na ang nagdadala ng gatas ng mga bata. O Lira, tinanghali ka yata ngayon na. Namumula pa yung pisngi mo. Ilalagnat ka ba? Mabilis siyang umiwas ng tingin. Hindi po manang. Napuyat po kasi ako kakapanood ng K-drama eh. Gusto ko pong linisin yung kusina bago bumaba yung kambal. Hay nako, masipag talaga tong batang to. Sayang, kung nagkataon, ikaw na sana ang niligawan ni Sir Marco, no? Napakapit si Lira sa basahan. Halos mapaubo sa gulat. Nanlalaki ang matang tinignan niya ito. Ha? Naku manang, wag po kayong ganyan. Si Sir Marco po, may asawa na. Asawa? Si Ma'am Andrea? Ay, wag mong isipin yon. Matagal na silang hiwalay, Day. Hindi mo ba alam? Hiwalay po? Pero hindi ba magkasama pa sila? Magkasama sila bilang magulang lang ng kambal. Pero matagal lang wala yung relasyon nila. Si Ma'am nga, halos hindi na dito natutulog eh. Ewan ko na lang kung alam mo. Pero si Sir Marco, parang iba ang ngiti mula nang dumating ka. Hindi na nakasagot si Lira. Napayuko na lang siya. Pinilit tumawa kahit halatang kinakabahan. Naku manang, baka nagkakamali lang kayo ah. Ako po yaya lang, walang ganun. Minsan niyang nahuhuli si Marco na katawagan ng asawa nito, kaya masasabi niyang hindi pa hiwalay ang mga to. Basta ingat ka lang iha, kapag si Sir Marco ang umiti ng ganon, may ibig sabihin yon. Nang bumaba ang mga bata, ay agad na dumiretso ang mga to sa sala para maglaro. Si Lira, abala sa pag-aayos ng mga laruan nila. Pero halata sa kilos niya ang pagkailang, lalo na nang bumukas ang pinto ng kwarto at bumaba mula doon si Marco na bagong ligo. Suot ang simpleng polo at pantalon. Nakangiti pa ito na parang walang nangyari kagabi. Pero sa mga mata niya, may kakaibang lambing doon. Good morning. Good morning po, sir. Umiwas siya ng tingin at bahagyang lumayo. I told you, tawagin mo akong Marco. Stop calling me, sir. Nairita ako, Lira. Salubong ang kilay na bulong ni Marco. Tanging siya lang ang nakakarinig. Daddy, laro tayo! Si Mama Lira ayaw na po akong pataubin sa blocks. Lumapit si Miggy kay Marco at tinawakan ang kamay nito. Pero si Lira ay halos lumuwa ang mata dahil sa tinawag ng bata sa kanya. Ha? Miggy? Hindi mo ako mama. Gusto naming tawagin kang mama eh. Mas babango ka pa po kay Daddy. Nakangiting sabi ni Milan nang yakapin siya. Nakita niya ang pagngisi ni Marco. Oh, see that, Lira? Pati mga bata, ayaw nang bitawan ka. Mukhang ikaw na talaga ang bagong boss dito. Naku sir, I mean Marco, huwag niyo pong biruin ng ganyan ang mga bata. Baka masanay. Kung masanay sila, masama ba yun? Lumapit si Marco sa kanya na kinalayo ni Milan. Napatingin si Lira, masyadong malapit na si Marco. Kaagad siyang umiwas, kunwari abala sa mga laruan. Marco, baka po kailangan niyo na pong pumasok sa opisina. Late na po. Wala akong meeting ngayon. Dito muna ako. Gusto kong makita kung paano ka mag-alaga. Tumawa lang ito ng mahina at kinuha si Milan para itabi kay Miggy. Halata sa mukha ni Marco ang saya. Pero kay Lira, halata ang kaba. Habang naglalaro ang kambal, lumapit si Marco kay Lira pero mabilis na tumayo si Lira at nagpaalam. Nakalimutan ko, magluluto pala ako ng cookies. Sige, dyan na muna kayo. Panay ang sunod ni Marco sa kanya pagkaalis niya doon. Kung nasaan siya, ay naroon din ito para kulitin siya. Hindi alam ni Lira kung ano ang nangyayari. Kinabukasan, habang nag-aalmusal si Marco, nakatayo lang si Lira sa gilid, tila nagbabantay ng pagkakataong makaalis. Pero sa bawat galaw niya, parang sinusundan siya ng tingin ng lalaki. You're quiet today. Hindi ka ba masaya ng gabing yun? Napahinto si Lira, mabilis na napalingon dito. Hindi ko po alam ang sinasabi niyo. Doon tumaas ang kilay ni Marco. Silang dalawa lang doon sa kusina. Wala din ang mga bata dahil kinuha sila ng mami ni Marco. Oh, come on. Don't tell me. You forgot everything. Wala pong dapat alalahanin. Lasing po tayo noon. Marahan na sabi niya, ngunit umiling to, saka siyang inisihan.
Ako lang yata. Ikaw, malinaw na malinaw pa rin sa'yo lahat. Sir Marco, please, huwag na po nating pag-usapan yon. Tumayo si Marco. Hawak ang kape at lumapit kay Lira. Napaatras siya, pero sinundan siya ng lalaki. Why are you avoiding me, Lira? Did I do something wrong? Malumanay na tanong ni Marco. Hindi, kailangan ko lang na magtrabaho. Pero mas lumapit pa sa kanya si Marco. Then work beside me, para masaya naman ako. Naghanap siya ng dahilan para maiwasan to. May hugasan pa po akong mga plato. Ako na maghuhugas. Putol nito sa sasabihin niya. Ha? Hindi po bagay sa inyo yan. Sino nagsabi? Pwede naman ako maging assistant mo Hindi maiwasang mapanganga ni Lira dahil sa gulat, lalo pa nang maglakad na ito patungo sa lababo. Ako mga hahawakan na ang platong naroon nang unahan niya. Ako na po, kaya ko naman to Ituloy niyo na lang po ang pagkain. Habang naghuhugas si Lira, nakatayo si Marco sa tabi niya. Parang anino na ayaw umalis. Sa tuwing gagalaw siya, sumusunod to. Hindi niya alam kung maiinis ba o kikiligin sa ginagawa nito. Marco, baka mabasa ka. Okay lang, basta kasama kita. Sir, may asawa po kayo. Baka nakakalimutan niyo kasi yun. Ayun na naman tayo Andrea, lagi mo siyang binabanggit. Agad naman siyang sumeryoso. Tinignan niya si Marco. Dahil asawa mo siya, hindi to tama. Nakatingin sa kanya si Marco nang nakangiti pa rin. Sinasabi mo bang mali ang umiti ako sa'yo? Ang ibig kong sabihin, hindi mo dapat ako nilalapitan ng ganito. Baka kung ano pang sabihin ng mga tao. Wala akong pakialam sa sasabihin ng iba. Basta gusto kong makita kang ngumiti at kinakausap ako nang hindi iniiwasan. Sir, please, hindi po ako sanay na ginaganyan. Sanayin mo ang sarili mo, Lira, because I'm not planning to stop. Halos mahulog ni Lira ang plato. Napaatras siya, pero mabilis na hinawakan ni Marco ang likuran niya para hindi siya madulas o matumba. Nahawakan din ito ang kamay niya. Ramdam ni Lira ang muling pagtambol ng puso niya. Gulat na binawi niya ang kamay dito. Ano bang sinasabi mo? Mahina tong natawa. Relax. I'm not going to bite. Unless you ask me to. Kumindat to na kinasinghap ni Lira. Marco! Natatawang kinurot ni Marco ang ilong niya. Inis na tinampal naman niya yon. Kidding, you're too cute when you're mad. Nang sumunod na mga araw, habang naglalakad si Lira papunta sa kwarto ng kambal, habang bitbit ang mga laruan, ay nakasunod lang sa kanya si Marco. Sa bawat liko, si Marco ay nasa likod niya pa rin. Naiinis man ay hindi maiwasang matawa ni Lira. Marco, anong ginagawa mo rito? Binabantayan kita. Napairap siya. Nagagawa niya yon sa amo niya. Hindi naman kasi ito nagagalit at talagang hindi niya maiwasan ang pag-irap dahil sa mga ginagawa nito. Hindi mo ako kailangang bantayan. Hindi na ako bata. E di ako na lang ang bata. Pwede bang ako naman ang alagaan mo? Napailing siya at lihim na napangiti. Marco, sobra ka na ha. Tumigil ka nga sa kakasunod. Baka ano pang isipin ng mga tao dito. Mahiya ka nga sa mga bata. Ngunit naglalakad si Marco palapit sa kanya. Hinawakan ang bewang niya mula sa likuran niya. Napatalon siya sa gulat. Sinilip siya nito mula sa likuran. Hindi mo alam kung gaano pa ako kasobra. Babe, hindi ka nga nakalakad nung... Halos mapahinto si Lira. Ramdam niyang lumalalim ang tono ng boses nito. May halong biro. Umiwas siya ng tingin at tumakbo papunta sa kwarto ng kambal bago pa nito natapos ang sasabihin. Lumipas ang mga linggo at ganun lagi ang routine ni Marco. Hindi na nga ito pumasok sa opisina. Nilipat nito ang trabaho nito sa bahay. Kaya minsan ay nasa opisina nito siya ng bahay. Pero madalas ay nakasunod sa kanya. Palibhasa ay siya ang boss kaya nagagawa nito ang gustong gawin sa oras ng trabaho. Habang nagluluto si Lira ng oras na yon, ay hindi niya maiwasang mapangiti ng palihin. Pero maya-maya ay napahinto siya. Napatingin sa kawali, parang natauhan. Lira, ano bang ginagawa mo? Huwag kang padala sa mga salita niya. Amo mo yun. Mahinahong bulong niya sa sarili. Biglang may narinig siyang boses sa likod.
Talking to yourself again? Nagulat siya. Si Marco pala. Nakasandal sa pinto. Nakangiti habang bitbit ang kape nito. Ay, Sir Marco, kanina pa po kayo dyan? Matagal na. Pinapanood lang kitang magluto. Parang may sariling mundo ka eh. Kasi po baka masunog to eh. Nakakaya sa inyo. Hindi naman ako mahilig sa pagkain lang, Lira. Minsan gusto ko rin yung kasamang magluto. Mas masarap talaga ang tagaluto. Napalingon siya. Halatang hindi alam kung matatawa o mahihiya sa mga sinasabi nito. Lumingalinga pa siya, natatakot na baka may makarinig. Nako Marco, kung ganyan ka, baka isipin ng ibang tao kung ano-ano na. Tigilan mo na ako. Biglang sumeryoso si Marco at tinitigan siya. Naramdaman na naman niya ang lakas ng tibok ng puso niya. Iba talagang epekto ng titig ni Marco sa kanya. Hayaan mo silang mag-isip. Alam ko naman kung anong totoo eh. At ano po yun? Lumapit to. Halos magdikit na sila. Tumatama na ang ilong nila sa isa't isa. Hindi niya maiwasang mapalunok. Na hindi ko kayang baliwalain yung presensya mo. Marco, please. Baka may makakita. Then, let them see. Para alam nilang totoo. Sandaling natahimik si Lira. Muling bumalik sa isip niya ang gabing yon at ang mga salitang binitawan ni Marco ngayon. Hindi niya alam kung anong susunod na mangyayari. Pero isang bagay ang malinaw. Mula ng gabing may nangyari sa kanila ay hindi na muling naging pareho ang mundo ni Lira. Lumipas ang mga buwan at ganoon na lang ang nangyayari. Nakaramdam na ng takot, guilt at hiya si Lira. Natatakot siyang malaman ni Andre ang ginagawa ni Marco. Ayaw niyang makasira kaya gagawin niya ang mas nararapat. Tahimik ang buong bahay. Ang mga batay abala sa kwarto. Naglalaro ng mga stuffed toys habang si Lira naman ay nasa kanyang silid. Maingat na nag-aayos ng mga gamit. Sa gilid ng kama, nakatupi na ang ilang damit. Maingat na nilalagay sa malaking bag niya. Mabigat ang bawat tiklop, bawat paghinga. Tama na Lira, hanggang dito na lang. Kailangan mong umalis bago ka patuluyang makasira. Bumuntong hininga siya, pilit na pinapatatag ang sarili. Huminga siya ng malalim, pilit ding huwag umiyak. Ngunit sa pintuan, isang pamilyar na boses ang pumigil sa kanya. Lira? Biglang napatingin si Lira. Nakatayo si Marco sa may pintuan. Suot ang simpleng polo. Gulat at halatang hindi makapaniwala sa nakikita. Lumapit to at seryosong hinawakan ang braso niya para iharap dito. Anong ginagawa mo? Aalis na ako. What? Bakit? Did I do something wrong? Okay naman tayo, di ba? Wala, Marco. Kailangan ko lang na umuwi sa probinsya. May asikasuhin ako ron. Lira, please. Don't lie to me. Alam kong may mali. Ramdam ni Lira ang kaba sa boses nito. Marco, ayokong magkaroon pa ng problema. Alam kong mali ang lahat ng to. Hindi ko sinasadya. Ayokong masira ang pamilya niyo. Nanginginig ang boses na sabi niya. Ngunit umiling si Marco. Ramdam niya ang paghigpit ng pagkakahawak nito. Family? Lira, wala akong sinisira. Tumulo ang mga luha sa mga mata niya. Meron sir, si Mama Andrea, yung mga bata. Ayokong isipin nilang masama ako dahil sinira ko ang pamilya niyo. Sigaw niya dahil sa inis na nararamdaman niya. Naiinis siya sa sarili dahil pumatol siya sa may asawa. Naiinis siya sa sarili dahil hindi niya napigilan ang nararamdaman niya para sa amo niyang lalaki. Mas lumapit pa si Marco, halos nakayakap na ito sa kanya. Lira, please, stay. Bago pa siya makasagot, may biglang kumatok sa pinto ng kwarto. Parehong napalingon si Lira at Marco. Bumukas ang pinto at doon pumasok ang isang babae. Matangkad, elegante, at may presensyang hindi pwedeng baliwalain. Si Andrea, ang ina ng kambal, ang asawa ni Marco. Ang presensya niya ay parang hangin na agad na nagpalamig sa silid. Natigilan si Lira, biglang namutla. Ma'am? Nanginginig ang boses niya. Ang kaba ay parang biglang sumabog sa dibdib niya. Nakatingin to sa kanya nang nakangiti. Pwede ba kitang makausap sandali? Opo ma'am. Tumango si Marco, parang nag-aalala. Pero bago pa siya makasali, ngumiti si Andrea. Marco, can you give us a moment? Sandaling nagtagpo ang mga mata nila ni Marco.
Humusuto at pinagkrus ang braso. Ayoko, itatakas mo lang siya eh. Inis na sabi ni Marco kay Andrea na tinaasan siya ng kilay. Anong tingin mo sa akin? As if naman, patatakasan ka namin. Kaya sige na, umalis ka na. Pero matigas na umiling si Marco. Nagsalubong ang kilay ni Andrea. Si Lyra ay nakatingin lang sa kanila. Nalilito sa kinikilos nila para lang kasi silang magbarkada. Siguradong sisiraan mo ko. Ayaw mong umalis. Sige, halika dito. Yumuko si Andrea at takmang huhubarin ng heels nang mabilis na humakbang si Marco patungo sa pinto at lumabas. Narinig pa nilang nagsasalita. Hirap talagang intindihin ng mga babae. Naiwan sina Andrea at Lyra. Tahimik sa gitna ng katahimikan. Yumuko si Lyra habang hawak ang bag, hindi makatingin kay Andrea. Ilang segundo ang lumipas bago nagsalita ang babae. So, aalis ka na talaga? Tanong nito nang sulyapan ang bag niya. Hindi talaga niya inaasahan na pupunta ito doon. Nagpaalam kasi siya kagabi na aalis siya. Wala siyang nakuhang reply, pero ngayon alam na niya. Opo ma'am, pasensya na po kung hindi ako nakapagpaalam ng maayos. Bakit? May nagawa ba kaming mali sa'yo? Si Marco, ang mga bata. Mabilis siyang umiling-iling. Wala po ma'am, ako po ang may kasalanan. Hindi ko po sinasadyang. Dahan-dahan na lumapit si Andrea sa kanya. Mas lalo siyang kinabahan hanggang sa tinaas ng babae ang kamay nito. Napapikit agad si Lyra, nanginginig. Ma'am, sorry po. Ngunit sa halip na sampal, isang marahang dampi sa buhok ang naramdaman niya. Dahan-dahan, inayos ni Andrea ang magulong buhok ni Lyra. Banayad ang bawat galaw. Puno ng hinhin at pag-iingat. Buwaba ang kamay nito sa kamay niya para hawakan. Lyra, look at me. Dahan-dahang tumingin si Lyra sa mga mata ni Andrea. Walang galit doon, kundi lambing at pag-unawa. Hindi ako nandito para saktan ka. Nandito ako para pigilan kang umalis. Po? Matagal ko nang alam, Lyra. Tungkol sa inyo ni Marco. May mga mata ko sa bahay na to. Yung kambal, kung hindi mo alam, may telepono ang kwarto ng mga bata. Lagi ang mga yun tumatawag sa akin. Nakangiti pang sabi nito. Nanlaki lalo ang mga mata ni Lyra. Agad niyang binawi ang kamay. Naiiyak siyang napayuko. Ma'am, patawad po. Hindi ko po sinasadya. Malakas na tumawa si Andrea at naiiling na hinaplos ang ulo niya. You really think that I hate you for that? Hindi po kayo galit? Naguguluhan na tanong niya matapos punasan ng luha. Nang makitang umiling si Andrea, ay mas naguluhan siya. Hindi, Lyra. Ang mga anak ko, masaya kapag nandito ka. I see it in their faces every time we video call. They smile differently when you're around. I can't hate someone who makes me children happy. Nakita niya ang pagngisi ni Andrea pagkatapos. Alam kong matagal na kayong nakakapagpalagay ang loob ni Marco. Matagal ko na rin nakikita kung paano siya tumingin sa'yo. Unang napadpad ka pa lang dito, ay nakikita ko na kung paano siya tumingin sa'yo. Minsan, ako lang nandito pero nararamdaman at nakikita ko. Hindi naman ako manhid. Kilala ko na yung si Marco. Walang matatago yan. Habang masayang nagsasalita si Andrea, siya naman ay nakatulala lang dito. Naguguluhan kasi siya. Hindi ito galit sa ginawa nila ng asawa nito. Ngayon ay sinasabi pa nito sa kanya na gusto siya ni Marco noon pa man na para bang wala lang ito dito. Pero, asawa niyo po siya. Sandaling natahimik si Andrea, ngumitito hanggang sa napakamot ng ulo. Hindi ba sinabi ni Marco sa'yo? Baliw talaga ang lalaking yun. Pinapa-overthink ka pa talaga. Anong ibig niyo pong sabihin? Matagal na kaming tapos ni Marco at hindi kami mag-asawa. Pero, yung mga bata. Naupo si Andrea sa kama at nagdekwatro. Oo, the twins are ours. But that's all. Isang gabi lang yon. Years ago, pareho kaming sugatan noon. Parehong naghanap ng sandali para makalimot. Akala namin pwedeng ayusin ang lahat sa pamamagitan ng kasal. Pero hindi natuloy. Hindi na rin namin tinuloy yung pagpapakasal. So, hindi po kayo kasal? Hindi. Wala kaming papel. Wala kaming selyo. Ang meron lang kami pagkakaibigan at mga anak. Bago kami ikasal noon,
Nahanap ko ang lalaking para sa akin. Nalaman yun ni Marco and we decided na wag na ituloy ang kasal, lalo na at wala naman kaming nararamdaman para sa isa't isa. Nagkasundo lang naman kami para sa mga bata. Magkaibigan lang talaga kami ng lalaking mahal mo, kaya huwag kang mag-alala. Nanatiling tahimik si Lyra. Dahan-dahan ay unti-unting nawawala ang bigat sa kanyang dibdib. Ngunit napalitan yon ng pagkalito. Hindi ko po alam kung matutuwa ako o matatakot. Mahinang saad niya. Be happy, Lyra. Kasi kung alam mo lang, matagal na kitang gustong makilala ng lubos. Nag-uusap nga tayo pero mas tinuturing mo kung boss mo. Gusto kitang makilala bilang kaibigan. Po? You know, Marco talks about you all the time. Hindi lang sa mga bata, kasi kahit sa simpleng bagay, pagluluto mo, tawa mo, kahit yung paraan ng pag-aalaga mo sa kanila. He's been in denial for months. Kita mo, lumandi lang siya matapos may mangyari sa inyo. Pero, bakit hindi niya sinabi? Matagal din kasi niyang gusto na si Marco, pero pilit niyang pinipigilan dahil akala niya ay may asawa to. Because he's scared, Lyra. Takot siyang kapag inamin niya, mawawala ka. Na umalis ka tulad ngayon. At alam niyang hindi ka papayag dahil sa tingin mo may asawa siya. Kaya, he kept his distance. Pero alam kong nahihirapan siya. Sa pumimilit mo dyan, umamin yan sa akin. Lahat sinabi niya sa akin, mula sa nararamdaman niya sa'yo, mula sa gabing yun. Nakainom si Marco, pero lahat ng nangyayari ay tanda niya, Lyra. Hindi siya natakot lumabas sa lungga niya pagkatapos ng gabing yon dahil iniisip niya ay hindi ka naaalis dahil doon. May pananagutan siya sa'yo kaya kailangan niyang ipakita yon. Sinabi ko sa kanya na kapag hindi pa siya kumilos, ay pwede kang mawala sa kanya. Hindi ko naman inaasahan na araw-araw ka nang kukulitin eh. Kumikilos na siya pero sumobra naman sa OA. Pero okay na yon. Nawiwili akong panoorin siya. Pinakita ni Andre ang cellphone niya kung saan makikita ang kuha ng CCTV ng buong bahay. Doon, kita niya ang pagsunod ni Marco sa kanya kahit saan at ang pagiging klingi nito. Dahan-dahan ay tumulo ang luha ni Lyra, pero natatawa sa nakikita mula doon. Hindi ko po alam ang gagawin ko, ma'am. Nahihiya po ako, parang kasalanan pa rin kahit wala naman pala. Marahang hinawakan muli ni Andre ang kamay niya. Lyra, minsan, hindi kasalanan ang magmahal, especially when it's real. It's confusing, I know, but feelings like that, they're not always wrong. Napayuko si Lyra. Pilit pinipigilan ang mga luha sa mata. Pero paano kung mali talaga? Paano kung masaktan lang ako or worse, masaktan ko siya? Then you face it with honesty. Love isn't always clean, Lyra. It's messy, complicated, but that doesn't make it evil. What matters is that you don't lose yourself in the process. Ayoko lang pagsisihan sa huli. Kung ganon, magpakatatag ka. Kung may sinasabi sa'yo ang puso mo, pakinggan mo. Hindi lahat ng tama ay madaling gawin. And sometimes, doing the right thing still hurts. Pero hindi ibig sabihin nun ay hindi na to worth it. Tahimik si Lyra. Sa wakas ay tumango siya ng marahan. Hindi pa buo ang loob pero nagsisimula ng magtiwala sa sarili. Biglang tumunog ang pinto at bumukas yun. Sumilip si Marco, halatang nag-aalala. Andrea, Lyra, everything okay? Ngumiti si Andrea. Saka tumayo. Mabilis na binuksan ni Andrea ang pinto, kaya muntik nang mapasubsob si Marco. Agad na sinamaan ng tingin nito ang babae. Tinapik ni Andrea ang balikat nito. Okay lang kami. Actually, mas okay na ngayon, Marco. Anong ibig mong sabihin? Sinabi ko na sa kanya ang totoo dahil ang bagal mo. Aalis na siyang lahat-lahat, hindi mo pa rin sinasabi. You have a good woman working for you, Marco. Don't lose her. Lyra. Marco? Napangiwi si Andrea sa dalawa. Para kasi silang baliw na tinatawag ang pangalan ng isa't isa. Lumapit si Marco kay Lyra at marahang hinawakan ang braso niya. Sabihin mo lang kung ayaw mo na sa akin. Kung gusto mo pa rin umalis, hindi kita pipigilan. Pero kung may kahit konting parte ng puso mo na nagsasabing, pwede ba tayo? Lalaban ako. Malambing na sabi ni Marco. Natigilan si Lyra, tila hindi makapagsalita. Si Andrea naman ay masayang umiti. I'll leave you two to talk. Umalis si Andrea at marahang sinara ang pinto. Naiwan si Lyra at Marco na tahimik hanggang sa bumuntong hininga si Lyra at tinignan si Marco. Bakit ako, Marco? Bakit ako pa?
Ang dami namang mas bagay sa'yo, Marco eh. Marami kang nakikilalang maganda at mayaman. Hindi natapos ni Lyra ang sasabihin nang haplusin ni Marco ang pisngi niya. Because you're the only one who made me feel alive again. Yumuko si Lyra. Naiiyak na naman siya. Hindi ko alam kung kaya kong tanggapin to. You don't have to decide now. I'll wait kahit gaano katagal. Tumulo ang luha ni Lyra. Pero sa pagkakataong iyon, may halong ngiti. Marahang tumango siya. Pangako mo yan ah. Pangako. Basta, huwag mo lang akong iwasan ulit. Ayoko kasi nun, Lyra eh. Dahan-dahan, inabot ni Marco ang kamay ni Lyra. Hinawakan niya to ng mahigpit. Walang halong pangako ng perpektong pag-ibig, pero totoo. Lumabas si Andrea kasama ang kambal. Nakita niya sina Marco at Lyra sa may veranda, tahimik na magkasamang nagbabantay sa mga bata. Sa unang pagkakataon, ngumiti siya ng buong puso. At least ngayon, hindi na siya mag-isa. Bulong ni Andrea sa sarili. Saka siya nakipaglaro sa mga bata dahil mamaya ay uuwi na din sa lalaking mahal din niya. Makalipas ang ilang linggo ay wala ang kambal. Sinundo ni Andrea para magbakasyon sa bahay ng lola nila. Sa unang pagkakataon, matapos ang ilang linggo, tahimik ang paligid. Walang halakha, walang kalat, walang pakyut na boses ng kambal. Tanging huni ng mga ibon at tunog ng hangin mula sa hardin ang maririnig. Nasa kusina si Lyra sa mga oras na yon, nag-aayos ng mga prutas sa mesa. May suot siyang simpleng puting dress, nakapusod at nakangiti habang nag-aayos. Sa likod niya, nakatayo si Marco, tahimik na nakamasid at may ngiti sa labi. Wala yatang ingay ngayon. Parang may kulang. Malambing na tono ni Marco nang magsalita. Nagpatuloy si Lyra nang hindi ito nililingon. Kulang kasi wala yung pasaway mong mga anak. Tahimik tuloy, hindi ako sanay. Dahan-dahan na lumapit si Marco sa kanya. Anak din natin, Lyra. Diba, takot sa'yo yung dalawa, kaysa sa akin. Nakangising saad nito na kinatawa niya. Siyempre, ako kasi yung may hawak ng tsinelas kapag ayaw maligo eh. At ako naman, yung laging nasisigawan kapag tinatakbuhan ka nila. Natatawang nilingon niya ang lalaki. Kasalanan mo rin eh. Pinapabayaan mo kasi silang umakyat sa mesa. Dumikit si Marco sa likuran niya. Pinamulahan siya dahil sa ginawa nito. Hindi ko naman sila napapabayaan. Naaliw lang ako. Kasi sa tuwing nagagalit ka, ang cute mo eh. Napahinto si Lyra. Napatitig sa mga prutas sa mesa. Marco, baka marinig ka ng mga kasambahay. Wala silang maririnig, Lyra. Wala rin ibang tao dito ngayon maliban sa atin. Kaya pala, pagkagising niya, ay wala siyang nakikitang kasambahay na naglilinis ng bahay. Di mas mabuti, makakapaglinis ako ng tahimik. Malambing na hinawakan ni Marco ang balikat niya. Lyra, wala ka na bang ibang plano ngayong tahimik ang bahay? Hindi niya maiwasang mapalunok. Ano ba ang gusto nitong sabihin? Para siyang kinakabahan sa tanong na yon. Maglabas siguro? Maraming damit yung kambal. Huwag muna. Pwede ba? Samahan mo muna ako sa kwarto. Putol nito sa sasabihin niya. Naramdaman ni Lyra ang pagbaba ng kamay nito sa bewang niya. Kwarto? Anong gagawin doon? Ayoko. Muli na naman itong pinutol ang sasabihin niya. Gawa tayo ng kapatid ng kambal. Natatawang saad ni Marco at mabilis na binuhat si Lyra na para bang bagong kasal. Hindi na siya nakatanggi at niyakap na lang ang leeg nito. Tahimik ang paligid. Ang tanging ilaw ay galing sa lampshade sa sulok ng sala. Si Lyra ay abala sa pagtitiklop ng mga labahin sa sofa, habang si Marco ay nakaupo sa sofa, nakasandal at tahimik na nakatingin sa kanya. Lyra, pwede ka bang tumigil muna dyan? Nakangusong saad nito, pero nagpatuloy siya sa ginagawa niya. Alam niyang magpapalambing na naman to. Sandali lang Marco ha, konti na lang to. Para bukas maaga akong makalinis sa kwarto. Huminga ng malalim si Marco, saka umayos ng upo. Bahagyang umusog pa yon, yung tipong maaabot siya nito kapag gusto nito. Baby, come here please. Doon na siya napatingin dito. Bakit ba? Parang may drama ka na naman dyan ah. Sumimangot to.
at marahan siyang hinila ni Marco papalapit dito. Nahulog tuloy ang damit sa kamay niya. Napasigaw siya ng mahina. Marco, ano ba? Shh! Just stay here. Hinila siya ni Marco hanggang sa mapaupo siya sa kandungan nito. Magkatapat ang kanilang mga muka. Halos 1 pulgada lang ang pagitan. Marco, baka may makakita. Nakangiting hinaplos nito ng marahan ang pisngi niya. Nag-react na naman ang puso niya. Wala. Sabi ko na sa'yo, tayo lang ang nandito. Pwede ba? Kahit ngayon lang. Huwag kang matakot. Saka, alam na din naman nilang lahat ang tungkol sa atin eh. Napatingin si Lyra sa kanya. At sa mga mata ni Marco, wala siyang nakita kundi katapatan at kaseryosohan doon. Bakit mo ko ginaganyan? Mahinang tanong niya. Kasi yan ang tanging paraan para pansinin mo ko. Kapag may ginagawa ka, hindi mo na naaalala na nandito ako, Lyra. Matagal na kitang mahal. Kahit nung pilit kitang iwasan noong una. Kahit nung pinipilit kong kumbinsihin ang sarili kong wala akong karapatang magmahal, ikaw pa rin ang laman ng isip ko. Namungay ang mga mata ni Lyra nang tignan ito. Marco, huwag mong sabihin yan kung hindi ka sigurado. Ayokong masaktan. Pumalibot ang braso nito sa bewang niya. Mahigpit siyang niyakap ni Marco. Agad na pinatong niya ang baba sa balikat nito. Sigurado ako, kasi sa bawat araw na nandito ka, natutunan kong umiti ulit. Natutunan kong tumawa. At higit sa lahat, natutunan kong maniwala na may taong nagmamahal sa akin. Ang piliin ako, natatakot din ako. Dahil 2 babae din ang hindi ko pinili at minahal. Ang mami ko, na piniling iwan ako kay daddy para sumama sa lalaki niya. At si Andrea na pinili ang lalaking totoong mahal niya. Lahat iniiwan ako. Ikaw na lang ang inaasahan ko, Lyra. Malungkot na saad ni Marco. Sandaling natigilan siya. Ramdam niya ang pangingilid ng luha niya. Ang hirap din kasing maniwala sa panahon ngayon. Pero totoo rin. Kasi ako rin eh. Ako rin, Marco. Natutunan kitang mahalin kahit bawal. Kahit takot ako na baka may pamilya akong masisira. Napangiti si Marco. Bahagya siyang nilayo nito at marahang tinanggal ang luha sa mga mata. Kaya tama na ang takot, Lyra. Wala na tayong dapat itago. Hinaplos nito ang pisngi ni Lyra at marahang hinalikan siya. Hindi gaya ng dati. Hindi dahil sa kalasingan o emosyon. Kundi dahil sigurado sila na pareho ang nararamdaman nila. Marco, paano na tayo? Pabulong na tanong niya habang nakasandal sa dibdib nito. Hinaplos naman ni Marco ang buhok niya. Simple lang, manatili ka sa tabi ko. Ako nang bahala sa lahat. Sa bahay, sa mga bata, sa puso mo. Mahinang natawa si Lyra pero naroon pa rin ang luha sa mga mata niya na patuloy sa pagtulo. Ang corny mo? Eh di corny na kung corny. Basta totoo. Oo na nga lang. Lyra. Papakasalan mo ba ako? Napasinghap si Lyra. Napaangat ng tingin dito. Kahit kasi nakaupo siya dito at mataas pa din ito sa kanya. Nakita niya sa mga mata ni Marco. Walang biro, walang pag-aalinlangan. Marco, ang bilis naman. Mahinang sabi ni Lyra. Mabilis pa ba yun? Matagal na nga akong naghihintay eh. Hindi mo lang alam kung ilang gabi akong nagdasal na sana gustuhin mo ko. At sana tumingin ka rin sa akin gaya ng pagtitig mo ngayon. Madamdaming sabi ni Marco. Napahawak si Lyra sa dibdib niya at marahang huminga. Malakas kasi ang tibok noon. Pakiramdam niya ay naririnig na rin ni Marco yon. Marco, mahal din kita. Pero gusto kong gawin to ng tama. Tama? Anong ibig niyong sabihin? Kunot noong tanong ni Marco. Marahan na hinaplos ni Lyra ang mukha ni Marco. Lumaki ang ngiti niya. Bago ako pumayag, gusto kong kausapin mo muna ang mga magulang ko sa probinsya para makuha ang blessings nila.
Gusto kong malaman nila ang totoo. Gusto kong malaman nila ang nararamdaman mo, na hindi to basta-basta lang. Seryosong saad niya, na seryosong kinatango nito. Gagawin ko. Pupuntahan ko sila, kahit bukas. Nagsimula na namang manubig ang mga mata niya. Bukas agad? Oo, kasi kapag totoo, hindi mo na kailangang hintayin pa. Ngumiti si Lyra, saka tumungo at humilig sa dibdib ni Marco. Tahimik silang nagyakapan. Marco, salamat. Malambing na bulong niya. Hinalikan ni Marco ang noo niya. Hindi niya maiwasang mapapikit. Hindi. Ako ang dapat magpasalamat kasi tinuruan mo ako na magmahal. Asahan mo, mahal ko. Namamahalin kita nang higit pa sa inaasahan mo. At sa oras na yon ay yakap-yakap lang nila ang isa't isa na para bang wala na silang balak bumitaw. Sa yakap na yon, pakiramdam nila ay kontento na sila. Masaya nilang ninamnam ang sandaling yon na magkasama. Maagang umalis sina Lyra at Marco sakay ng kotse. Dumaraan sila sa mga palayan at kabundukan. Habang nakabukas ang bintana at pumapasok ang sariwang hangin. Ang ganda pala rito sa inyo. Parang ibang mundo. Ang tahimik. Sabi ni Marco nang nakangiti. Sabi ko naman sa'yo walang traffic, walang ingay dito. Sagot niya. Pero maraming manok na tila may concert tuwing umaga. Natatawang saad nito. Ganun talaga. Welcome to the province, Sir Marco. Ay, Marco pala. Tumawa din siya nang samaan siya nito ng tingin. Ayan ka na naman sa sir. Hindi ba't pinag-usapan na natin yan? Ganito na lang. Isang sir mo, 3 halik agad. Nanlaki ang mata ni Lyra, bahagyang hinampas nito. Anong 3 halik? Hindi makatarungan yan Ilang taon kitang tinatawag na gano'n, kaya nasanay ako. Hindi din madaling tigilan yung bigla-bigla Saka baka marinig ng nanay ko, sabihin niya bastos ako. Nakangusong sabi niya. Di sanayin mo na. Ilang buwan mo na rin akong tinatawag sa pangalan ko Tinignan siya ni Marco at nginitian. Actually babe, gusto kong marinig kung paano mo ako ipakilala. Ha? Paano ba kita ipapakilala? Bilang boss? Siyempre bilang fiancé mo. Putol nito sa sasabihin niya. Marco naman, hindi pa nga alam nila mama at papa Di, sasabihin natin ngayon. Ayoko silang magulat. Hindi pa ako handa sa eksenang may tatay akong nakahawak ng itak. Tapos makikita niyang walang singsing ang daliri ko. Malalagot ka talaga. Malakas na tumawa si Marco nang sulyapan ang daliri niya. Pero ang totoo ay may singsing na talaga siya. Naghahanap lang siya ng tamang oras. Gusto kasi niyang naroon ng kambal kapag nag-propose siya. Gaano ba ka-istrikto ang tatay mo? Hindi naman, pero protective. Alam mo na, bunso sa 4. Pareho silang natawa. Sabay tumigil sa harap ng simpleng bahay na may malaking puno ng mangga sa harapan. May 3 aso sa labas na tumatahol. Kaya agad nang bumaba sila. Yan na, naku, hintayin mo na lang. Maya-maya lalabas na si Mama, dala ang paboritong tuwalya niya. At hindi nga nagkamali si Lyra. Bumukas ang pinto at lumabas si Mama Lorna na nakangiti, nakapantulog, may dalang tabo, nakasabit ang tuwalya sa balikat. Lyra anak! Nako, halika rito! Agad siyang niyakap ng Mama Lorna niya. Sabay tingin kay Marco. Ay, siya ba si Sir Marco mo anak? Abay, gwapo naman pala anak. Ma, huwag kang ganyan. Pigil niya sa malakas na boses ng mama niya. Ano namang masama? Lahat ng kwento mo sa akin, puro si Sir Marco ganito, si Sir Marco ganyan. Aba, ngayon lang namin nakita ang bida ng mga kwento mo Talaga po bang nababanggit ako ni Lyra, tita? Gulat na tinignan ni Marco si Lyra. Abay oo, araw-araw, kahit noong bago pa lang siya sa inyo, kilig na kilig nga hindi naman siya inaano dyan.
Ma, ang gwapo ni Sir Marco, pero parang suplado. Ma, si Sir Marco, ang bait pagtulog. Ganoon siya lagi. Paulit-ulit na nga minsan. Tatawag lang kami para mga musta ay aba itong batang to. Paulit-ulit niyang kinukwento sa amin ang buong araw niya. Pangaasar ng mama niya sa kanya. Namumulang napatakip naman siya ng muka. Ma, tama na po. Tumawa naman to. Si Marco ay pangising-ngisi sa kanya. Inaasar din siya. O sige na, pasok na kayo. Nako, tatawagin ko lang ang papa mo. Nasa likod, nag-aalaga ng manok niya. Sabi ko sa'yo nakakahiya to. Bulong niya kay Marco habang naglalakad. Nakakatuwa nga patis alam kong matagal mo na pala akong gusto. Kinindatan pa siya ni Marco. Mahina niya itong siniko. Natatawa pa itong napadaing. Tigilan mo nga yan. Pagpasok nila sa loob ng bahay, puno yun ng mga larawan sa dingding, mga medalya at lumang family pictures. Nasa hapag na si Papa Erning. Tahimik to, pero matalimang tingin habang tinititigan si Marco. So, ikaw pala si Marco, ang boss nitong anak ko. Magalang na nagmano si Marco dito. Opo, ako po yun. Magandang umaga po. Engineer! Businessman po. Palihim na tinignan ni Marco si Lira na natatawa. Mukhang hindi sinabi ng dalaga ang trabaho niya. Kaya pala, formal magsalita. Pa, wag mo namang interviewin na parang job applicant. Tumingin ang papa niya sa kanya. Gusto ko lang makilala ang lalaking araw-araw mong binabanggit sa amin. Pa! Napamulagat siya. Tama naman ang papa mo. Naku Marco, kung alam mo lang, nung minsan nga, tumingin lang daw sa kanya si Sir Marco niya. Kinilig na tong anak ko buong araw. Sumabat naman ang mama niya habang nagtitimpla ng kape. Ma! Natatawang nagkamot ng ulo si Marco. Mukhang kilala na ako dito Hindi naman po ako dihado. Hindi ko pa po kayo nakikilala Tinapik ng papa niya ang balikat ni Marco. Hindi naman. Basta kung totoo ang intensyon mo, malugod kitang tinatanggap. Pero pag niloko mo yon, Di wala nang kasunod kasi papatayin ko muna bago ka pa makabalik sa inyo. Putol ng mama niya sa sasabihin ng papa niya. Nagtawanan sila kasama si Marco. Si Lira naman ay halos mapunta sa ilalim ng mesa sa hiya. Ma, pa, pwede bang huwag niyo munang sabihin lahat ng sikreto ko? Anong sikreto? Ang dami mo namang love confession sa amin ng papa mo. Love confession po? Takang tanong ni Marco sa mama niya. Ay, Diyos ko, bulong niya. Sabi pa niya noon, Ma, kung magkakaroon ako ng asawa, gusto ko, katulad ni Sir Marco, tahimik pero mabait. At gwapo kahit seryoso. Kada araw-araw ay mapupuri talaga yan sa'yo. Napatampal na lang si Lira dahil sa kadaldalan ng mama niya. Ang problema anak, hindi mo na pala gusto lang. Mahal mo na pala. Umiiling-iling na sabi ng papa niya. Harlak-hakan ang maririnig sa buong bahay. Ang dami nilang pinag-usapan. Kahit si Marco ay sinabi sa kanila ang matagal na nitong nararamdaman sa kanya. Si Lira ay halatang nahihiya pero natatawa rin. Hindi niya inaasahan na makakasundo agad ni Marco ang pamilya niya. Nakangiting tinignan niya si Marco. Satisfied? Lahat ng sekreto ko alam mo na. Nakangiting hinawakan ni Marco ang kamay niya sa ilalim ng mesa. Satisfied and honored. Marco, yung kamay mo. Bulong niya na napansin agad ng papa niya. Oh, may bulungan pa rito. Ano bang balak mo talaga, Marco? Tito Erning, gusto ko pong hingin ang kamay ni Lira. Hindi lang bilang nobya. Gusto ko siyang maging asawa.
Diretsang saad ni Marco na hindi kumukura. Natigilan ang lahat. Si Mama Lorna ay napasigaw ng mahina sa kilig. Si Papa Erning ay seryosong nakatingin kay Marco. Sigurado ka ba, iho? Alam mo bang mahirap magmahal ng babaeng kay tagal mo munang pinagdasal bago mo nakamit? Sigurado po ako at handa akong ipaglaban siya kahit kanino. Ay naku anak, ikaw na. May lalaking umamin ng ganyan sa harap ng magulang mo. Parang teenager na sabi ng mama niya. Ma, pa? Kung totoo ang puso mo, Marco, wala kaming tutol. Basta alagaan mo ang anak namin. Sabi ng papa niya na kinatango ni Marco. Pangako po, hindi ko siya pababayaan. Naku Marco, hindi ko alam kung iiyak ako o kikiligin. Pero teka lang, bago ka namin lubos na tanggapin, Ano po yun? kailangan mong tikman ang adobo kung may sili. Kung kayanin mong hindi umiyak, ibig sabihin, matatag ka. Natatawang saad ng mama niya. Ma, wala yan sa test ng pag-ibig. Kontra ni Lira. Meron sa amin. Napanguso si Lira habang kumakain. Si Marco ay pawis na pawis dahil sa anghang ng adobo. Ngunit tinitiis niya habang si Lira ay natatawa sa tabi niya. Hindi kasi talaga sanay sa maanghang si Marco. Suko ka na? Pabulong na tanong niya. Pero sa'yo, never. Ang OA mo ha? Pero salamat. Kailangan ko bang ulitin ang proposal ko? O dito na tayo magpapakasal sa harap nila? Nakangiting tanong ni Marco. Isa-isa lang, baka mauna pa sa adobo ang kasal. Habang nagbibiruan sila, si Mama Lorna ay nakatingin lang sa kanila. Mukhang hindi ko na kailangang magdasal para sa anak ko. Ibinigay na ni Lord ang sagot. Bulong ni Lorna habang nakatingin sa anak na masayang nakikipag-usap kay Marco. Tumagal sila ng 1 linggo sa probinsya. Nang araw na yon ay maaga silang nagising dahil na din sa maingay na tilaok ng mga manok. Amoy kape ang bagong lutong pandesal sa paligid. Si Lira at Marco ay kasalukuyang kumakain sa harap ng bahay. Nakaupo sa mahabang bangko. Nakangiti si Lira habang tinitignan si Marco na parang sanay na sanay sa simpleng buhay. Hindi ko akalaing magugustuhan mo dito. Akala ko maiinis ka kasi walang aircon, walang city lights, walang kahit anong luxury dito. Baka nga, mas gusto ko to kaysa sa Maynila. Walang masyadong ingay, walang meeting, walang pressure. Ikaw lang, at yung mga kuliglig ang kasama ko dito gabi-gabi. Natatawang sagot niya rito. Ako lang talaga? Baka naman gusto mo rin si Mama. Araw-araw kang nilulutuan ng sinigang. Ay oo, pero alam mo kung ano ang mas masarap? Nangaakit na tinignan siya ni Marco. Ikaw babe, mas masarap ka sa kahit anong pagkain. Kumindat pa ito sa kanya. Nahihiyang hinampas ni Lira ang braso ng lalaki. Ang aga-aga puro kakabastusan. Malambing na pinisil nito ang kamay niya hanggang sa niyakap siya mula sa tagiliran. Hindi ka bastusan yun babe. Totoo. Ang sarap ng simpleng buhay mo dito. Tapos, masarap ka pa. Wala akong ganitong peace sa syudad. Peace? Oo, yun nga ang meron dito. Kaya nga, gusto kong manatili rito. Kahit sandali lang, para maramdaman ko lahat. Pati yung nararamdaman ko para sa'yo. Natahimik si Lira. Dumampi ang simoy ng hangin sa mga balat nila. Nakatitig lang silang dalawa sa isa't isa. Tila sa bawat ngiti, may kasamang mahal kita na hindi kailangang bigkasin. Dumampi ang mga labi ni Marco sa kanya. Banayad yun hanggang sa pareho silang napayakap. Muling naghiwalay ang kanilang mga labi. Parehong nakangiti. Kinagabihan naman sa kwarto ni Lira. Nakaayos na silang pareho sa kama. Nakahiga si Lira sa dibdib ng lalaki at pareho silang hubad. Tahimik ang paligid, tanging hampas ng hangin ang maririnig sa labas. Lira, naisip mo na ba kung anong gusto mong mangyari sa atin pagbalik sa Manila?
Hindi ko pa alam eh. Pero gusto kong totoo tayo. Walang tinatago, walang tinatanggi. Totoo tayo, Lira. Hindi ko nahahayaang mawala ka sa akin. Kung hindi mo ako iiwan, dapat marunong ka rin mag-adjust. Dito sa probinsya, kailangan mong matutong mag-igib ng tubig. Malambing na hinagkan niya ang baba nito sa kapisngi. Magigib? Para sa'yo, kahit balon, kakayurin ko. Hindi niya maiwasang mapahagalpak. Wala talagang palya kapag nagpakilig ito sa kanya. Nako, hindi kita papaniwalaan hanggang makita kong totoo yan. Basta, tandaan mo to, babe. Hindi ko kailangan ng kahit ano sa'yo. Basta makasama lang kita buong araw, okay na ako. Sobrang mahal kita, Lira. Handa akong gawin ang lahat para sa'yo. Marco, mahal din kita. Hinaplos ni Marco ang buhok niya. Hinalikan siya sa noo. Salamat, Lira. Ang salitang yan lang ang gusto kong marinig ngayong gabi. Maliban sa mga ungol mo. Natatawang tinampal niya ang dibdib nito. Natahimik sila, parehong napapikit. Magkahawak ang kamay sa dibdib ni Marco. Tila ang buong mundo ay huminto para sa kanila. Kinabukasan, nagising silang pareho dahil sa tunog ng cellphone niya. Tumatawag si Andrea, kaya mabilis na bumangon si Lira. Nakatakip ang kumot sa katawan niya. Hello, Ma'am Andrea? Good morning, Lira. Sa Tagaytay pa kami pero bukas babalik na kami ng mga bata. Miss na miss ka na nila. At saka please lang ha, tanggalin mo na yung ma'am. Magiging ina ka na ng mga anak ko eh, kaya sanayin mo na ang sarili mo. Magkaibigan na tayo kaya Andrea na lang. Mahabang saad nito, napangiti naman si Lira. Naramdaman niya ang pagyakap ni Marco sa bewang niya. Ako rin po, miss ko na yung kakulitan nila. Sige Andrea, babalik na din kami mamayang hapon. Binaba niya ang tawag, hinarap niya si Marco at hinagkan ito sa labi. Babalik na sila? Oo, parang ayokong umalis dito. Ang saya lang ng buhay natin dito. Walang problema, walang gulo. Hindi naman kailangang matapos yung saya, babe. Dalhin natin to sa Manila. Gawin nating tahanan, kahit saan tayo magpunta. Gawin nating maging masaya lagi. Saka, babalik din naman tayo dito. Kasama na ang kambal. Gusto kong ikasal din tayo kung saan ka pinanganak. Promise mo yan ha? I'll never forget what I said. Lahat ng patungkol sa'yo, hindi ko kakalimutan, babe. Ikaw na yung mundo ko, Lira. Dumampi ang kanilang mga labi sa isa't isa. Isang halik ng pangako at pagmamahalan. Sumapit ang hapon ay umalis na sila sa biyahe pabalik ng Manila. Habang nagmamaneho si Marco ay hawak ng isang kamay nito ang kamay ni Lira para silang linta na ayaw bumitaw sa isa't isa. Marco, yung pangako mo ha? Kapag hindi mo ginawa yon, ipapaitak kita kay Papa. Babe, hindi ko kakalimutan. Minuminuto kong tatandaan. Naging maayos ang buhay nila nang bumalik sila sa Manila. Mas napalapit pa si Lira sa kambal. Isang araw, malamlam ang sikat ng araw na tumatama sa malawak na hardin. Tumatawa ang kambal habang naglalaro sa swing. Si Lira ay nakaupo sa malapit, nag-aayos ng mga laruan. Mommy, Mami Lira! Tignan mo! Ang taas ko na! No, Mommy! Look at me first! Napatigil si Lira sa ginagawa. Napatingin siya sa mga bata. Parang huminto ang oras. Mommy, hindi niya inaasahan na maririnig yon. Dahan-dahan siyang tumayo at napakapit sa dibdib. Mommy? Tumakbo ang kambal papunta sa kanya. Yakap-yakap ang bewang niya. Halos maluha si Lira habang yakap-yakap ang mga ito. Oh, bakit niyo ako tinatawag na Mami ha? Sabi ni Daddy, pwede ka na raw namin tawaging Mami kasi ikaw na raw ang nagpapasaya sa kanya. At ikaw rin ang nagpapasaya sa amin, Mami! Natawa si Lira kahit nangingilid ang luha niya. Biglang napansin niya na may paparating mula sa gate. Si Andrea, nakangiti at may kasamang lalaki. Andrea! Hi, Lira! Puhulaan ko. Naiiyak ka kasi tinawag ka na nilang Mommy? Niyakap siya ni Andrea at doon lalo siyang naluha. Masayang nakayakap siya dito. Andrea, thank you ha. Sobrang saya ko. Lira, noon pa man, alam kong mabuting babae ka na. Kung saan masaya si Marco at ang mga bata, nandoon din ang kaligayahan ko. Napatingin si Lira sa lalaking kasama ni Andrea. Nakangiti ito sa kanya.
By the way, si Leo pala, ang fiancé ko. Nice to finally meet you, Lira. Lagi kang nababanggit ni Andrea. Ngumiti si Lira at parang gumaan ang loob niya. Habang nagkakatuwaan ang mga bata, lumabas si Marco mula sa loob ng bahay. Naka-white polo pa ito, mukhang may lakad. Mahal ko! Lumingon si Lira. Nagulat siya dahil nasa likuran na niya si Marco. Sa kamay ni Marco, may hawak itong maliit na kahon. Si Andrea ay ngumiti lang at marahang lumayo, kasama ang fiancé nito na parang alam na ang mangyayari. Marco, ano yung hawak mo? Hindi sumagot si Marco. Pumingato ng malalim, lumuhod sa harap niya. Ang mga bata ay napatakip ng bibig sa tuwa. Babe, alam kong alam mo na to, pero gusto kong ulitin. Noong una kitang nakita, isa ka lang dapat na magiging yaya ng anak ko. Pero hindi ko alam na ikaw pala ang magiging tahanan ko. Ang dami kong pagkakamali, pero tuwing kasama kita, parang lahat ng yon ay nagiging tama. Hindi ko na gustong magising sa umaga na wala ka sa tabi ko. Kaya ngayon, binuksan niya ang kahon, isang singsing na may maliit na diamante. Simple pero mamahaling singsing. Lira Del Lorenzo, papakasalan mo ba ako? Natahimik siya, tanging hampas ng hangin at hiyawan ng kambal ang maririnig. Si Lira ay nanginginig, nakangiti, umiiyak, dahan-dahan siyang tumango. Oo, Marco. Oo, magpapakasal ako sa'yo. Naghiyawan ang mga bata. Niyakap siya ni Marco, sabay halik sa noo. Tapos sa labi niya, isang halik na puno ng pangako. Yay! They're getting married na! Nagtawanan silang lahat. Si Andrea ay pumapalakpak mula sa malayo, sabay kaway sa kanila. Lumipas ang 2 buwan nang ikasal sila Marco at Lira. Unang kinasal sila sa Manila. Yon ang engrandeng kasal niya dahil 2 sila ni Andrea ang kinasal. Sobrang saya nila pareho. Pero tulad ng pinangako ni Marco, kinasal din sila sa probinsya. Lahat ng pinangako ni Marco sa kanya ay tinupad nito. Mas simpleng seremonya ang naganap sa probinsya. Sa gitna ng bukirin, may mga puting kurtina, bulaklak, at mga kakilala ni Lira. Ang mga magulang niya ay halos hindi mapigilan ng luha habang pinapanood silang maglakad sa aisle. Ngayon, bilang mag-asawa muli. Anak, dati, kwento-kwento mo lang yung si Sir Marco mo. Ngayon, asawa mo na talaga. Masaya ako para sa'yo, bunso ko. Nakangiting niyakap ni Marco ang magulang niya. Salamat po sa pagtanggap sa akin. Pangako, aalagaan ko po si Lira habang buhay. Huwag mo lang papaiyakin yan. Anak ko yan. Hindi ko po magagawa yan pa. Siya nga ang dahilan kung bakit ako laging masaya araw-araw. Masaya ang lahat. Sa gitna ng sayahan, huling nagtagpo ang mga labi nila Lira at Marco. Isang halik na saksi ng pagmamahalan. Hindi ng lihim, kundi ng katotohanan. I love you, Marco. Mas mahal kita. Mahal kong Lira. 2 taon ang lumipas. Araw ng linggo noon, nasa hardin ng pamilya, si Marco ay may hawak na sanggol. Isang batang lalaki, maputi, gwapo, kamukhang kamukha nito. Si Lira ay nakaupo sa bench, pinapanood silang mag-ama. Ang kambal ay naglalaro sa damuhan, nagtatawanan. Aba, tignan mo tong bunso natin, mahal ko. Parang ako, no? Lalo na tong kilay. Oo nga pero mas mana sa'yo yung kakulitan. Huwag mong turuan ng kalokohan yan, ha? Umupo to sa tabi niya. Dahan-dahan na nilagay ang sanggol kay Lira. Sige na, Mami Lira. Hawakan mo muna si baby. Ako naman ang magluluto ngayon. Wow, ha? Marunong ka nang magluto? Sabi mo kasi noon, para sa pamilya, dapat marunong sa lahat. Tinago ko to sa'yo pero nag-aral akong magluto kasama si Leo. Sobrang proud ako sa'yo, Marco. Hinaplos ni Marco ang buhok ni Lira. Hinalikan siya sa noo, sabay tumingin sa mga bata. Lira, salamat Dahil sa'yo, natutunan ko kung ano ang tunay na tahanan. Hindi bahay, hindi mansyon, kundi yung pusong marunong magmahal, di ba? At yung pusong yun, nasa'yo. Hinalikan ni Marco si Lira. Ang mga bata naman ay nagsigawan. Ew! Nagkiss si Mommy at Daddy! Nagtawanan silang dalawa. Ang baby ay natawa rin, parang nakisabay sa kaligayahan ng pamilya. Habang lumulubog ang araw, nakatingin si Lira sa paligid.
sa hardin, sa mga bata, kay Marco. Sa bawat tawa, bawat halik, alam niyang hindi na ito panaginip. Minsan, dumarating ang pag-ibig sa oras na hindi mo inaasahan. Pero kapag totoo, hindi ito kailanman mali. Dahil minsan, ang pinakamagandang tahanan ay yung pusong sabay mong piniling mahalin. Lyra learned that love isn't always about timing. It's about courage. Minsan, kailangan mo munang masaktan, maligaw, at matakot bago mo makita kung saan ka talaga nararapat. She realized that running away from her feelings didn't protect her, kundi paraan lang para patagalin ang kaligayahan na para sa kanya. Marco proved that love can change a person. Magkasama nilang natutunan na ang pagpapatawad ay hindi paglimot, kundi pagtanggap na bahagi yun ng kanilang kwento. Hindi man perpekto ang pangalawang pagkakataon nila. Totoo naman ito, sa bawat tawanan, tampuhan at iyaka. They found home, not in a house, but in each other. And maybe that's what love truly means, to finally stop running and to choose the same person every single day, kahit ilang ulit ka pang masaktan. At dyan po nagtatapos ang kwento nila Lyra at Marco. Ako po si Miss Lee, ang inyong tagapagsalaysay. Hanggang sa muli, dito lang sa Inday Series. 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 Series.